Yan ikaw orasan. Dinin mo kayo pong lakas at iningat mo kami para dumalo kay kang balesang baan. O ini po yung oras na para ikaw akasabi ra kagino. Dakal pong dakala salamat kay pamaningat mo kay kami. Lord, pasalamatan na naman po kay biyayang bibiyay mo kay kami kay kilom na ni Aldoldo. Ni misan kay pepagkulangan. Balo mo ginoy kay kaming kabilyan. Bistaman kay para-pareho kabilyan gino. Pero ni metong alakang February. Salamat po kay ganaganang iti. Salamat po kay pampatawad mo ka rin kay ganaganang kasalanan mo. Uling ikaw mo yung malyaring mamatawad kay kami gino. Ngayon pong kaorasan gino, oray po rin kay kang anak. Manyad lang pakalulo. Salamat po kay kaduan biyabin niya mo kanako gino. Makanyan mo na po gino. Ding anak mong gamitan mo kay gulot na rin pulpito. Dagdagan mo po yung karilang sipagan. Dan mo pong mapatsaga at mapanalangin kayo. Yung pastor, gamitan nung yan kaorasan kinoin kaya kami pastor. Diyan niya pong dakala kabyas dan. Ban may puri ay kaya kang lagyo. Yung kaburian mo ginuyang may pasyag. Adwa po yung kaburiano. Na nagayabagkos gino. Diyan may pong matalino at masipag at mapibabata. Bangkanita gino. King Aldoldo, pamag-aral na karikek ang salita at apayabot na naman kaya kami. Ika po yung dagdag kabyas ng kayo. Takal pong nakalasalamat gino. Paano lang, mila naman gino rin kapatid ng alapang yan kay Logalaiti. Nung nanuman po yung karelang gagawan gino, o nanuman yung kasangkanan, ika po yung kibaluan iti. Dito pong kapatid min, papunta pa mo kayo ito gino. Ingatan nyo la po. Ban miras lang mapayapa kung kaya kang bali sambahan. Gino rin pong anak ni kay ngaliwang bansa, din kapatid min at kay ngaliwang bansa. Paisip nyo po karela gino at turuanan nyo lang. Nung makanano lang manakit papagsambahan kanini. Baka nito gino patuloy ikarelang pamagsamba kayo. Ingatan nyo lang naman po. Biyayayaan nyo lang naman po. Dakal po, dakala salamat gino. Yan kawasan gino, babalik ko nga rin kang pasalwatan kayo. Kaya lagyo na po rin kaya kaming gino Jesus. Ito po yung adwan na kayong panalangin. Amen. Hallelujah. Isang malakas pa pong palakpak para po kay Jesus. Amen po. So, I just want to read po yung sinabi po sa awit or Psalms chapter 27 verse 4. Sabi po niya, "One thing I asked from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." So, let us seek po to worship, to praise the Lord all the days of our lives. Katulad po ni David, na kilala po natin bilang the man after God's own heart. So, let us seek to reach God's heart po through worship. And sabi nga po, dun po sa kakantahin natin, bagamat po, ito po ay bago sa atin. Siguro po 2 beses pa lang po nakanta. Pero yung meaning po nung song, it's full of testimony po. Sabi po dun sa song, yung meaning po niya, pipiliin kong magpuri sa iyo, O Diyos. Pipiliin kong magpuri sa iyo, O Diyos, sa kadiliman man o sa kasiyahan. Amen po. So katulad po, doon po sa song natin, let us choose to worship the Lord in our happiness, in our joy, and also in our darkness. Amen po. So let us worship the Lord this morning. Let us praise the Lord this morning. Hallelujah, Jesus. Let us sing this song. Hallelujah. Come on, let us clap our hands. Hallelujah, Jesus.
Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise in the valley. Praise in the mountains. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Let's declare this. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. Hallelujah. I'll praise 'cause I know you're still in control. I'll praise when a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, let's declare. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let us choose extravagant worship. Hallelujah. Let's praise the Lord. Let's declare that He's sovereign. Hallelujah. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 Praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let's declare. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Sing praise! Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Come on, church. Let us praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tulad nga po sa sinabi sa kanta, I won't be quiet because my God is alive. So this morning po, let us continue to worship the Lord. Let us continue to seek the God's heart. Let us seek to have that kind of heart na katulad ng kay David.
Let us seek a heart that it is after God's own heart. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We invite you, Holy Spirit. And as we sing this song po, let us use our voices para po i-worship ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We love to worship you, Panginoon. Come on, let's sing. I love to worship you, Panginoon. Hallelujah. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. We love you, Jesus. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. We love to worship you, Panginoon. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let's sing, come on. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Come on, worship the living God. Hallelujah. We yearn for your presence, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Let's sing, I yearn for Jesus. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands to feel my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray.
Minsan pa po, hallelujah! So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Minsan pa po, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come, my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, O Lord. We worship you, Jesus. Sino po ang narito na nagre-reach po, gustong maabot ang puso ng ating Panginoon? Hallelujah. Amen. Amen and amen. And this morning, let us seek that. Let us reach for the God's own heart. Hallelujah. This morning po, I am inviting everyone to feel the presence of the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Let us acknowledge the presence of the Lord. Let us seek God's presence in our heart. Let us seek God's presence in this church. Panginoon, we believe that this morning, kami katatagpuin mo sa lugar na ito. We are very eager, O God, to experience you again and again and again. And this morning, we invite the Holy Spirit. Hallelujah. Come on. Why don't you give praise? Why don't you give worship to the Lord? Hallelujah, Jesus. And as we sing this song, namnamin po natin ang bawat lyrics ng kanta. Ialay po natin ang song na ito para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Let's sing. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Minsan pa po. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Come on, church, let's declare. Let's sing, hallelujah. Power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. Hallelujah. We're reaching for your heart, O Lord. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Why don't you open your mouth? Let us worship the Lord. Let us choose extravagant worship, for He deserves the best worship. Hallelujah. Come on, let's sing. I'm reaching for your heart, Jesus. Hallelujah. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Come on, let's give the best clap for Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. And right very this morning, Panginoon, we declare all the blessings. We declare all the healing, Panginoon. And we declare, oh God, that this place is your place, Panginoon. And this place, Panginoon, is our Panginoon. And Lord, we declare that this very morning, oh God, that this heart of ours, Panginoon, ay sa'yo lamang. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And right this very morning, oh God, we give all the praise, Panginoon. We give all the thanksgiving. Hallelujah, hallelujah, and hallelujah. And all God's people say, amen and amen. Oh, hallelujah. Amen. Wow. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa presensya ng bawat isa sa atin. Alam po ninyo, habang tayo po ay umaawit, natulo po ang luha ko. Sarap umawit na eh.
Sarap po kapag yung Holy Spirit ay nakilos sa buhay po natin, sa puso po natin. Amen po. Ang sarap, di ba? Ang sarap na yung iniisip mo na habang umaawit ka ay kasama mo ang Panginoon. Teterak kayo kaya ba mo i-Lord? Katerak mo i-Lord? Anong kanyaman po? Napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Nadama po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Malakas nga pa pong palakpak kay Lord. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. So muli po, pinapasalamatan natin ang ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, ang bilis ng panahon. June ngayon, no? And actually, May, June, panahon po yan ng tag-ulan, umuulan na. Umuulan naman na, po. Pansin naman po natin. And actually, dineclare po ng pag-asa na panahon na po ng tag-araw, tag-araw, tag-ulan, po. Pero alam po ninyo, yung init ng panahon po kakaiba. Di ba? Kanina po, habang palabas kami sa bahay, papunta po rito, grabe po ng init. Yan po. Napansin po ba ninyo yon? Yung araw ngayon, kakaiba yung init? Hello? Grabe siguro hindi niya gano'n napansin. Baka naka-aircon kayo o tawag nito, preskong suot-suot niya. Pero napakatindi po, kakaiba po ng panahon ngayon. Kakaiba. So, ngayong umaga pong ito, first Sunday, mayroon tayong komunyon mamaya. Gusto ko pong i-share ang salita ng ating pong Panginoon at kakaiba po ang mensahe ngayong umagang ito. Ito po ay tumutukoy about the second coming of our Lord Jesus Christ. Amen. May mga Kristiyano po na ayaw tinatapik po ito. Ayaw pong pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po patungkol po sa pagdating ng ating Panginoon. Iwan ko nga ba kung bakit may ilan na ayaw pong itapik kung yung patungkol po sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi ng ilan ay malaki pa man dumating ang Panginoon. Saka masyadong minsan yung mga kung pinag-uusapan yung pagdating ng Panginoon, may mga nakakatakot na mga pahayag. But alam po niyo mga kapatid, napakahalaga po na minsan na pag-uusapan po yung patungkol po sa pagdating ng ating pong Panginoon, yung kanyang nalalapit na pagdating. Bakit? Sapagkat mahalaga po sa atin na maging handa po tayo. Tayo po yung maging aware. Alam po ninyo, katulad ng nabanggit ko na, alam po ba ninyo, itong pagbabago ng panahon ay isa yan sa mga masasabi po natin na palatandaan sa nalalapit na pagdating ng ating pong Panginoon. Amen? Alam po ba ninyo, binabanggit po ng Genesis, nung pagkatapos na palubugin ng ating pong Panginoon, ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Maalala po ninyo, nung sumadsad na po sina Noe at ng kanyang pamilya sa Mount Ararat, yung kanilang sinasakyang pagkalaki-laki pong daong, balsa. Daong, napakalaki pong daong o barko. Ayan, nung sumadsad po sila doon, ay naghandog sina Noe sa ating pong Panginoon ng mga hayop. At pagkatapos na maghandog, ang Panginoon nagpahayag kay Noe at nagpalitaw po ng kasi yung pinalitaw? Yung bahaghari, di ba? Lumitaw yung bahaghari. Alam po ba ninyo kung ano po ang ibig sabihin po ng bahaghari? Ang bahaghari po ay katunayan po ng kasunduan. O paalaala doon sa kasunduan ng ating Panginoon
kay Noe. No? Mayroon silang kasunduan. At binanggit po ng ating Panginoong kay Noe, habang at sa tuwing nakikita mo yung baghari, ay maalala mo na kailanman hindi ko na palulubugin ang mundo sa pamamagitan ng, ano po? Baha o tubig. Ano po? Kaya po yung mga pahayag ng ilan kung minsan, ay darating ng Panginoon, lulubog na ang mundo. Kasi kapag bumabagyo, naulan, grabe po yung baha. May mga lugar na nalulubog. Grabe. Kaya inisip po nila, ay ang mundo, darating ng Panginoon, lulubog na ang mundo. Kailanman po ang mundo ay hindi na po palulubogin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng tubig. Anong binabanggit po sa aklat po ng Pedro? Alam mo ninyo, yung binabanggit sa aklat po ng Pedro? Ipagpauna ko po na pong basahin sa inyo, yung binabanggit po sa aklat ng Pedro, 2 Peter chapter 3. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw sa araw na iyon. Ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakakapangilabot na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. So po niyo, binabanggit po niya, ang mundo po ay matutupok sa pamamagitan po ng init. Di ba? Ano ang nararamdaman natin ngayon? Kakaiba na po ang temperatura po natin. Grabe po, napakainit po ng panahon. At may nagsasabi po, at minsan nababanggit ko rin, mainit ngayon, nagrereklamo tayo ng init ng panahon ngayon, darating po sa susunod na taon, lalo pong mainit. Opo, lalo pong mainit yan. Painit ng painit ng painit ang panahon. Ano po, darating ang panahon, baka ayaw na nating lumabas sa ating pong mga tahanan. Amen. Lalabas na lang po tayo kapag tayo po sasamba sa Panginoon. Amen. Ano? Lalabas na lang tayo kasi nga sisimba tayo, di ba? Sisimba po tayo, baka yun na lamang. Minsan nagkukwento nga ako. Wag lang magkaroon ng biglang-bigla po may magtatayo ng mall dito. Ay, sigurado pong araw-araw siguro mapupuno ang mall na itatayo dyan, di ba? Wala nang ginawa ang mga tao kundi magpalamig. So, mga kapatid, ang topic natin ngayong umagang ito ay paghahanda sa muling pagdating ng Panginoon. Sino sa atin dito ang nakahanda na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Nangingiti po kayo, no? Ano ba? Gusto ba natin dumating ng Panginoon o hindi pa? O natatakot po tayo? Sana naman, Lord, huwag muna. So, alam po ninyo, ang ating pong Panginoon ay ginawa po niyang paghalintulad. Inalintulad po niya ang kanyang muling pagdating. At siyempre po sa paghahanda sa pagdating ng ating pong Panginoon, kanina po binasa ang aklat po ng Matthew chapter 25 up to verse 1 up to 13. Yung pong 10 dalaga. At alam po natin na yung 5 po doon ay mga mangmang at yung 5 ay matatalino. Di ba? Sino po sa inyo dito ang gustong maging matalino? Katulad ng ng 5 babaeng ito na nabasa po natin. Dapat po maging handa po tayo. Kumbaga ay yung ginawa po nila ay naghanda po sila ng sapat na langis. Samantalang yung 5 po ay hindi po sila nakapaghanda. Naging sapat na sa kanila yung langis na kung saan ay nasa sa kanila. Sabi nila, ay, okay na yan. Okay na yan. Darating ng Panginoon, okay na yan. Okay na yung langis natin na yan. Hindi panis po ng 5, abay hindi po sila nakontento doon. Bukod doon sa langis, sa kanila pong, gamitin ko na po yung salitang paritan. Doon sa kanilang paritan, punong-puno na yon, nagdala pa sila ng extra. Di ba? At alam po niyo, sa pangyayari po na yon, sa nabasa po natin, binabanggit po na nabalam ang pagdating ng lalaking ikakasal.
At alam po ninyo, nais ko pong linawin ito, ang kasalan na tinutukoy po dito ay isang paghalintulad na kung saan po, ang ating pong Panginoon, ang hinihintay natin talaga, yung hinihintay doon na lalaking ikakasalay, ang ating Panginoon, ang pagdating po niya. At ang mapapangasawa po niya ay ang iglesia, ang church. Ano po? Sino po ang church na tinutukoy po dito? Hita mo po. Tayo po ng mga mananampalataya sa ating pong Panginoon. Kung kaya nga, mga kapatid, nais kong sabihin, maging handa po tayo sa pagsalubong sa ating pong mapapangasawa, ang ating pong Panginoon. Amen po. Parang ayaw ninyo Amen po. Dapat maging handa po tayo. Hindi po tayo dapat maging Kristiyano na paisi-isi. Katulad po ng 5 na nasabi ka natin na mangmang. Dahil po sa kakulangan nila ng paghahanda, dumating po yung punto na sila po ay naantok. Sa kanila pong paghihintay sa ating Panginoon, gamitan po ko na pong diretsahan ng ating pong Panginoon, sa kanila pong paghihintay, naantok po sila. At alam po ninyo, nais ko pong makita natin yung punto na hindi lamang din po yung mga hangal, yung mga mangmang na babayang naantok. Actually, binabanggit po ng binasa natin kanina, silang lahat ay naantok. Naantok. Atin bang matutod kayo Atin pong mitutundo. May tutundong sasabihan niya, nakakantok yung sinasabi ni Pastor. Ginawang pangsangkanan si Pastor pero ang totoo, alos magdamag, nag-ML siya. Alam niyo kung minsan gano'n, nangyayari. Yeah. Dapat po pinaghahanda rin din po yung Sunday. Dapat kung linggo po, Sabado, hindi po tayo dapat nagpupuyat. Upang sa araw po ng pananambahan, tamo po malamya. Tamo pulong-kulong ko. Amen po? So, yun, nantok po silang lahat. At nabigla na lamang po sila, nung magising po sila. Yung ilawan, yung langis na dala ng bawat isa ay, lalo na po yung mga mangmang, ay parang hindi na po sasapat. Kung kaya po, nahingi po sila ng langis sa 5 matatalino. Pero ang sabi po nila, hindi magkasya sa atin ito. Sabi na, manapay gawin ninyo, bumili muna kayo sa mga nagtitinda upang magkaroon kayo ng sapat na langis. Alam po ninyo, ang message po doon, ang mensahe doon, salvation is for individual mo. Hindi pwede na, sige, kukunin na lang kita. Kukunin na lang kita. Alam po nyo, hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung kaisipan natin na, sige, Kristiyano ka naman tatang, sigurado, dahil Kristiyano ka, anak mo ako, maliligtas ako. Yung mga ganon baga, salvation po ay para po sa individual. Kailangan sarili mo. Hindi mo pwedeng ibigay yung kaligtasan mo sa iba para siya ay maligtas. Hindi po ganon. Kaya kailangan po ang bawat isa sa atin talaga para in order po na tayo po ay makapunta sa langit, sa piling ng Diyos, kinakailangan po nating maligtas. Kinakailangan nating makilala ang Panginoong Jesucristo. Kinakailangan natin ma-born again. Amen po. Kinakailangan po natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating pong mga buhay. Bakit? Lagi nating binabanggit ito sapagkat ang impyerno at ang langit ay hindi po joke. Hindi po ba? So nung magising po sila po ay bumili ng langis. Siyempre po yung 5 nakahanda po sila. Katulad po natin, amen po, tayo po ay nakahanda. Amen, hallelujah, palakpakan natin ang ating mga sarili. Di ba? Nakahanda tayo sa pagdating ng ating pong Panginoon. Bakit? Atin tamo pong assurance of salvation. Di ba?
1 John chapter 5, verse 13, ako nga pen, makikita natin doon yung assurance of salvation ng mga nananampalataya po sa ating pong Panginoon. Mayroon tayong kasiguraduhan. At angkinin po natin ito, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magduda doon sa ibinigay na kaligtasan ng ating pong Panginoon. Lumabas pong mga mangmang, siya naman pong pagdating ng ating pong Panginoon. Siya naman pong pagdating. At siyempre po kung ano po yung mga nandun, pinapasok po sila. Yung mga matatalino, yung mga mangmang, wala si pinapasok po yung mga matalino. At ang matindi po doon na nangyari, yung ipininid po ang pinto. Ipininid po ang pinto. Saan kasi natin makikita pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami. Now, verse 10, kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Diba? Isinara ang pinto. Siya namang pagdating ng 5 hangal. At ano po ang pakiusap po nila? Panginoon, papasukin ninyo kami. Pero sinagot po sila sa verse 12, ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikila. Ito po yung masakit. Kalambat na kang kayabe. Kalambat kang kasakasama. Hindi ka pala kasama. Maiiwan ka lang. Di ba? Ito po yung masakit. Wala yon sa Faith Assemblies of God Church. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating pong Panginoon. Sa muling pagdating ng ating pong Panginoong Jesucristo, alam naman po natin, kakaiba po ang nangyayari sa mundong ginagalawan po natin. Diba? Nandyan ang digmaan, nandyan ang lindol, diba? Nandyan ang mga kalamidad na kakaiba talaga. Especially po, dapat binabantayan nga po natin ang nangyayari po sa Israel. Grabe po, hanggang ngayon talagang matindi pa rin ang nangyayari sa Israel. At isa po yan sa mga binabanggit ng banal na kasulatan ng Israel. Dalating ang panahon talagang kukubkubin yan. Kukubkubin ang bansang Israel. Nakahula yan sa banal na kasulatan. Ano po? Ang ilan po sa mga tanda ng nalalapit na pagdating ng ating pong Panginoon, actually po, makikita po natin yung pong the assurance of the second coming of our Lord Jesus Christ ay binabanggit mismo ng ating pong Panginoong Jesucristo, John chapter 14, verse 1 to 3. Diba? Nakita po natin, kung may paghanda ko na kayo ng lugar na matitirahan, muli akong babalik upang kukunin ko kayo kung saan ako naroon upang kayo naman ay dumuon. Yun ang binabanggit po. And then, hindi lamang po yan, even the angels of God, in Acts chapter 1, verse 11, makikita din po natin na ipinahayag ng mga anghel na itong ang Panginoong Hesus na umakyat sa langit ay muling babalik. At siyempre po, maging po ang mga apostol sa pangunguna po ni James sa chapter 5, verse 8, mangagtiis din naman kayo, ang sabi po, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Ito palagi ko rin binabanggit, mga kapatid. Kung sinabi ang mga alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo ay nagsabi, malapit nang dumating ang Panginoon. 2,000 years ago, ang ating pong Panginoon, Meteya po, Sinubliang Mebye, at Mintaya Ligaya Banwa. Kung noon, binabanggit po, pagkatapos ng Panginoong Jesucristo ay pumunta sa langit, ang mga alagad ay nangaral po ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Kung malapit na noon, di lalong malapit na ngayon? Di ho ba? Lalong malapit na ngayon ang pagdating ng ating pong Panginoon. Dapat din kayong magtiyaga
Sabi po ng ating pong kodigo, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sa 1 John chapter 2, verse 28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo na mahihiya sa Kanya sa araw na yaon. Even Paul, mga kapatid, in Hebrew chapter 9, verse 28, binabanggit din, gayon din naman, si Kristo'y minsang iniandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling, sabi po niya, siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen. Kasama po ba tayo doon? Naghihintay po ba tayo sa kalapit na pagdating ng Panginoon? Nalalapit na pagdating ng Panginoon? Siyempre naman po, diyan kayo po mag-amen. Balo ko po manaya tamungan. Matthew chapter 8 verse 29. Alam po ba ninyo sa mga talatang ito, even the demonyo, maging po yung mga demonyo, ay naniniwala din sa pagdating ng ating pong Panginoon. Opo. Maging sila man din. No, ano pong binabanggit sa Matthew chapter 8:29, pagdakay sumigaw sila. Sino itong mga sumigaw? Mga demonyo. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? 'Di ba? Ang mga demonyo po, maging sila man din nakikilala po nila na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Ayun, hindi pa panahon. Alam nila kasi na may panahon talaga na ang ating Panginoon darating siya upang hatulan at iligtas yung mga hindi nanampalataya sa Kanya at nanampalataya sa Kanya. Darating ang Panginoon, ang Diyos na ating sinasamba ay darating upang humatol. And mga kapatid ko, minsan nabanggit ko nga rin, ang kamatayan po ay wakas lang ng lahat ng paghahanda. Amen? Dapat po, habang tayo ay nabubuhay pa at malakas, dapat po, nagawa tayo sa kapurihan ng ating pong Panginoon. At kasama po doon yung ating pong pagiging handa sapagkat tiyak po, mga kapatid, tiyak na ang ating pong Panginoon darating. Paano po natin alintulad yung tiyak na pagdating ng ating pong Panginoon? Mamaya po, sa ayaw natin at sa hindi, darating ang dilim, gagabi. No? Bukas ng umaga, sa ayaw mo at sa hindi, sisikat ang araw. Po? Sa ayaw natin at sa hindi, kapatan, datang niya po yung Ginoo. Datang niya po ang Ginoo. Kung kaya, sabi ko po, be prepared. Amen po? Kayo po tatakot? Alin po? Kasi nga po, handa kayo di ba? Pero yung mga natatakot, yun yung mga alanganin. Yun yung mga hindi sure. Tinanggap ko na ba talaga ang Panginoon? O yung mga tao po na, nabubuhay pa rin sa mundo. Di ba? O di yung mga tao na, yung isang paa nila nasa Panginoon. At yung isa naman ay nasa demonyo. O bato-bato sa langit, ang tamaan, magsisi na. Di ba? Dapat po, kung sa Panginoon tayo, sa Panginoon. Di ba? Sa Panginoon tayo. Amen po. Ulitin ko po, paghahanda sa muling pagdating ng Panginoon. May tanong po dito, paano natin pinaghahandaan ang nalalapit na pagdating ng Panginoon? Talagang idinidin ni Pastor yung nalalapit na pagdating ng Panginoon. Parang sure na siya. Opo! Kailangan nating isipin
na malapit nang dumating ang ating pong Panginoon. Bakit? Kasi nga po kapag iniisip po natin na malayo pa o matagal pa bago dumating ang ating pong Panginoon, baka magpabanjing-banjing tamo. Ano kasing ibig sabihin ng banjing-banjing? Baka magpaisi-isi lang tayo na mga Kristiyano. Baka tayo po yung mga Kristiyano na parang namamasyal lang. Ali po. Naglalaro, nagsishopping lang. Hindi po. Ano? So, ang sabi ko po dito sa unang punto po natin, bantayan. Paano natin pinaghahandaan ang nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos? Dapat po, number 1, bantayan ang ating spiritual na buhay. Amen. Bantayan natin ang ating spiritual na buhay. Ang tanong po Pastor, paano ba ang pagbantay ng aking spiritual life? Paano ko ito babantayan? Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, kapatid, alagaan mo. Alagaan po natin ang spiritual na buhay. No? Sa pamamagitan po, paano natin babantayan? Aalagaan mo ang iyong spiritual na buhay. Ibig sabihin, yung relationship mo sa Panginoon, yung ugnayan mo sa Panginoon, spiritual. Kinakailangan po maayos. Kaya nga po, lagi nating binabanggit po yung pananalangin, yung ugnayan po natin ng Panginoon through prayer. Spiritual kasi ito Yung pagbabasa sa salita ng ating pong Panginoon, yan binabantayan po natin. Actually po, matitrace po natin kung halimbawa, yung spiritual life natin, parang paisi-isi, pabanjing-banjing siya. Mahalata mo yung spiritual life mo through reading of the Word of God. Hindi ka gaano nagbabasa. Hindi ka gaano nananalangin. Alam po niya, sa mga Kristiyano, hindi gaano nagbabasa, nananalangin. Yung kung nagbasa, aksidente lang. Ay, nagpost si pastor. Babasahin ko nga. Pero bukas makalawa. Hindi. Kung nanalangin man, Lord, nanalangin. May pangangailangan, kaya nanalangin. No? Hindi yung wala siyang regular na ugnayan sa Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, yung isang tunay na mananampalataya, bato-bato sa langit pero ang mga tunay na mananampalataya nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Yung tunay na mananampalataya nagpipray. Kaya matitiris mo ngayon, kung hindi ka nananalangin, hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kapatid, ayaw kong saktan ang damdamin mo. Pero ito ang totoo. Baka malaot ka. Baka malayo ka sa Panginoon. Opo. Marami nagsasabi sa Panginoon, Lord, I love you. Sa atin naman din, tayo po na mga kapatid, nung uso pa po yung uso pa po hindi pa po yung uso yung katulad ngayon sa cellphone. Nung araw na gumagamit pa po tayo ng mga sulatan, di ba kapag sinulatan natin yung mga sinisinta natin? Hello, sino po yung nakaka-relay po dito? Di ba nung usa pa po yung sulatan, kapag tayo sinulatan natin yung ating mga minamahal, at tayo naman po ay sinulatan, nireplyan, di ba? Paulit-ulit natin binabasa yung kanyang sulat. Bakit? Kasi mahal natin yung sumulat, di ba? Alam po ba ninyo na ang ating pong Panginoon, ating niya pong love letter kay katamo, kaya pinaini, ang Biblia. Kalugaran tayo po yung Ginoo. Mahal po ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Dapat binabasa natin yung kanyang love letter. Ito, Word of God. Word of God. Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Salamat po sa 5. 5 at kalahati na nag-amen. Basa tayo ng Biblia. Mayroon tayong GC. Araw-araw po akong nagpo-post po doon. And alam po yung minsan ay nagwo-worry ako. Opo, minsan po ay nagwo-worry ako sa aking mga pinopost. Iniisip ko po talaga.
Binabasa kaya ito ng mga kapatid? Hmm? And anyways, mga kapatid, salamat po sa mga naglalike ha. Salamat sa mga naglalike, yung mga nagha-heart. Di ba? At saka yung mga nagta-thumbs up. Salamat po. Sana po, at sana naman din, hindi po yung sapat na nag-thumbs up tayo at nag-heart po tayo. Sana hindi po sapat na nakita ko po doon. Kasi po, kapag hindi kayo, walang nag-comment, makikita ko po doon yung, yung nag-siin eh. Yung nag-siin. Di ba? Parang nagkakaproblema yata. Hello. So, nakikita ko po yun, nagsisiin. Ibig sabihin, nakita ninyo yung ipinost ko. Sana po hindi sapat na nakita natin. Sana po binasa natin ito upang malaman natin kung gaano kadakila ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Amen po. Amen. Napakalaga po ng pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. So, alagaan po natin ang ating spiritual na buhay. Ipid po natin. Sabi nga po, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, kapatid. Ipid po natin. Sabi ko nga, ulitin ko po, pakainin po natin, alagaan po natin ang ating mga spiritual na buhay. Amen po. Hindi po sapat na malusog po tayo in physical. Hindi sapat na ang lalaki ng katawan po natin. Malalakas po tayo in physical. Malakas ka nga in physical, in spiritual, payatot ka naman. Di ba? Hindi baling payatot tayo in physical. Yun naman sanang spiritual na buhay po natin. Pagkataba-taba, pagkalusog-lusog. Yun po ang ibig kong sabihin po doon. Yung ating spiritual na buhay, kailangan pong maging malusog po siya. At Pastor, paano po maging malusog? Siyempre, yun nga, pakainin po natin. Pakainin po natin. Sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng daily na pakikipag-ugnayan, daily na devotion po natin sa ating pong Panginoon. At siyempre po, hindi natin pinababayaan dapat yung ating pong pagsamba at pagpupuri sa ating pong Panginoon. Yung pong katulad po nito, itong ibinukod na araw na kung saan pupurihin po natin at sasambahin ng ating pong Panginoon. Amen. Dapat hindi po tayo nawawala sa gawain ng ating Panginoon. Amen po. Subalit ang matatalino ay sabi nga, nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Ano ito mga kapatid? Ano itong ibig tukuyin po dito? The Holy Spirit. Opo, the Holy Spirit upang patuloy na maningas o magningas tayo bilang isang Kristiyano sa ating pong Panginoon. Kapag kayong isang tao po, wala na yung Holy Spirit, wala ka ng patutuo. Opo. The Holy Spirit ay nag-alimbawa po bilang isang langis sa buhay po natin. Dapat atyupo itang Holy Spirit kay katamo. Amen po. Salamat po. Naniniwala po ako ang Holy Spirit atyupo kay katamo. Bakit po? Sapagkat kung wala ang Holy Spirit sa atin, wala tayo dito. Amen. Pwede bang palapakan natin ng Panginoon? Oh, hallelujah. Wala dito, wala tayo dito kung wala ang Holy Spirit. Kaya purihin natin ang ating pong Panginoon. So, tignan palagi ang ating mga spiritual na kalagayan. Ako pa ba ay malakas spiritual? Dapat chinecheck po natin ito. Baka naman tayo lang ay nandito sa simbahan, pupunta tayo sa church kasi nahihiya tayo. Baka naman sabihin ng iba, ay, di ba born again ka? Bakit hindi ka na gaanong nagsisimba? Nakakahiya, di ba? Ay, kinakailangan magsimba ako ngayon. Tagal-tagal na akong hindi nagsimba. Hindi po dapat ganoon. Dapat po sa isang Kristiyano, kinakaaliwan niya talaga. Sabi nga ng aklat po ng Isayas, dapat po maging kahalintulad tayo ng usa na laging uhaw doon sa bukal na tubig, doon po sa isang batis. Di ba? Kumbaga ang church po, nandito po ang bukal ng batis, yung tubig
na nagmumula po sa ating pong Panginoon. Dapat sa tuwing linggo po, pakanasahin po natin, ay munta ako sa church. Pupunta ako sa church kasi gusto kong katagpuin ng Panginoon. Gusto kong makaulayaw ang ating Panginoon. Gusto kong marinig ang mensahe ng Panginoon. Gusto kong magpuri sa Panginoon. Di ba? Ulitin ko po, gusto kong makinig sa salita ng Panginoon kasama ng mga kapatid. Gusto ko pong magpuri sa Panginoon kasama ang mga kapatid. Di ba? Ang sarap po doon. Yung tayo-tayo, sama-sama na nakikinig at nagpupuri sa Panginoon. Amen po? Napakasarap po yan. So, pakanasain po natin, yun nga, sabi ko kanina, maging katulad tayo ng 5 matatalinong dalaga na nagdala ng dagdag na langis o oil. Gusto ba natin makapunta sa langit? Tanong ko ulit ito, mga kapatid. Gusto ba natin makapunta sa langit? Gawin mong panglangit ang buhay mo. Amen? Gawin mong panglangit. Marami kasi gustong pupunta sa langit, oh. Pero yung buhay niya, hindi panlangit. Hello? Ha? Gawin natin panlangit ang buhay natin. Amen? Mahilig sa spiritual. Gusto nating pumunta sa langit, hindi naman panlangit ang buhay natin. Paano niyan? Di ba? So, dala ko po tayo sa number 2. Ikalawang punto po natin, paano natin pinaghahandaan ang nalapit na pagdating ng ating pong Panginoon. Sabi ko po dito, magtiyaga sa pananampalataya. Opo. Sa paghihintay po sa nalalapit ng pagdating ng ating pong Panginoon, kailangan po ng tiyaga. Kailangan po natin ng tiyaga. Anong ibig kong sabihin po dito? Manatili po sa pananampalataya. Mga kapatid, darating po ang pagsubok. Sayo natin at sa hindi. May trials na dumadating po sa buhay po natin. Pero nais kong sabihin, huwag po tayong paghapi. Tayong paghapi, kabatad. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. May mga trials. Sabi nga sa yung verse 1 ng ating pong teksto, at siyempre tatalon tayo sa verse 5. Ang sabi po, dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kanina po, tinanong ko po, gusto natin bang pupunta sa kaharian ng, makapunta sa kaharian ng Diyos? Ginamit dito yung pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Itamo po yun eh. Ba? Pwede natin isipin, saan kaya ako doon? Siyempre po, pipiliin natin yung 5 matatalino. Pero alam po ninyo, sa mga matatalino na ito at sa kamangmang, sabi ko kanina, pare-pareho silang naantok eh. Pareho silang naantok. Kaya kung minsan sa buhay natin, nakakaramdam po tayo ng, alam mo, nanghihina tayo. Napapagod. Eh na ako magtaka. Hindi na ako magtataka. Kasi itong matatalino, naantok din sila. Bakit po? Kasi nga po, verse 5, ano pong binabanggit sa verse 5? Na po, nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Di ba? Sana pa eta mo po matudtod. Hello? Nabalam po. Nais ko makita natin yung una. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal. Kumbaga, na-delay. Atin pong delay. And actually, itong delay na ito ay makikita natin din sa aklat ng mga epistles ni Pablo and even Pedro, binabanggit po, hindi ba nangakong darating ang Panginoon? Bakit hanggang ngayon wala pa? Nangamatay na ang mga ninuno natin. Hanggang ngayon hindi pa dumadating. Pero alam po ninyo, ang sinagot doon, hindi pa dumadating ang Panginoon sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa na magsisi at maligtas. Di ba? Grasya ng ating pong Panginoon.
Hindi natin naunawaan ito. Pero sabi ko nga, ang plano ng Panginoon kakaiba po. Pumapasok lagi yung grasya ng ating pong Panginoon. Yung grasya ng Panginoon kasi ang ating Panginoong Jesucristo namatay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ang lahat ng nanampalataya sa Kanya. At hindi niya basta-basta i-give up yun. Ano? Sa isang tao na kung saan ay alam niya na napakahirap yung kanyang kahantungan. Siya po ay mapapasapoy ng impyerno na kung saan sa lugar na iyon, sabi nga po ng banal na kasulatan, sa lugar na iyon, ang apoy na nagpapahirap sa kanila ay hindi na namamatay. Ang init po ng nadadama po natin ngayon. Yun po, medyo malamig ngayon, pero mamaya lumulta mo, anang pali, di ba? Mainit. Rereklamo tayo. Mas mapali po ka rin. Amen. Mas mapali po ka rin. Kaya nga mayroong pabiro na sinasabi po nila. Kung hindi ka seryoso sa Panginoon, magsanay-sanay ka na. Hello? Nandyan pa po ba tayo? Kasi po mas mapali ka rin. Walang katumbas na init ang nadarama. Saka alang tubig ka rin. Yung mayaman, no? Yung mayaman na nasa Hades na binabanggit po ng Luke chapter 16. Sipa mo yung tubig na dumikit sa daliri ni Lazaro, inaasam-asam niya yun. Gaano kahirap? Gaano po yung pagkauhaw na nararamdaman ng mayaman na ito? Tuyong-tuyo po yung kanyang labi marahil. Pinangarap po niya. Pero ang sabi po sa kanya ni Abraham, hindi pwede ang ipinapakiusap mo. Sapagkat sa atin, sabi po niya, ito yung paglalarawan, aklat po ng Luke, di ba binabanggit, yung impyerno, yung langit at saka impyerno. Siyempre, yung langit mas mataas, yung impyerno mas mababa. Parang ganun yung dating. Ang sabi po niya, mayroong pagitan. Mayroong pagitan na upang ang mga narine ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparine. Hana. So mga kapatid, alam po ba ninyo, yung mensahe na yon ng ating pong Panginoon sa aklat ng Luke, pinapatay po niya yung paniniwala na pagkamatay ng tao, kung ipanalangin mo pupunta Ligaya Banwa. Opo. Yung panalangin after ng kamatayan, pinapatay niya yun. Yung paniniwala na pagka namatay ang tao, ipapanalangin mo. At pagkatapos yung pupunta sa langit, nasa impyerno po siya, o nasa, ano kasi yun? Purgatorio. Pinapatay niya yun. Yung paniniwala na yun, kaya kung naniniwala tayo na hey, ipapanalangin na lang ako pagkatapos ng kamatayan ko. Kawawa ka, kapatid. Pumakantita. Hindi po ganun. Ang binabanggit po ng salita, mana nga, sabi ko nga, ang kamatayan ay wakas ng lahat ng paghanda. Mete ka, hindi ka nakapaghanda. Hindi mo pinid ang iyong spiritual life sa ating pong Panginoon, sa salita po ng Panginoon. Mete ka, alana. Alana po. So, salamat sa mga kabataan natin nandito ngayon. Pasalamatan ninyong yung mga magulang na nag-encourage sa inyo na sumimba kayo, kayo sa Panginoon. Hindi pasalamatan po ninyo sila. Kasi nga, yan po ang tama, yan ang nararapat. At huwag kayong mahiya na sumamba at manampalataya sa Panginoon. Hindi nakakahiyang maging born again, kabataan. Youth, nandyan pa ba kayo? Hindi nakakahiyang maging Kristiyano. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang mga born again po, ang mga Kristiyano pupunta sa langit. Amen po. Hallelujah. Sabi ko dito, magpumilit o manatili sa kabila ng hirap at kawalang pag-asa. Amen. Ulitin ko po.
magpumilit o manatili sa kabila ng hirap at kawalang pag-asa. Sinabi ko po yung hirap ngayon. Sana naman po hindi mangyari na magkaroon ng digmaan sa bansa natin. Kasi nga po, alam po ninyo, ang hirap na nga po ng buhay. Magkakadigmaan pa. Wala na tayong halos makain. Ang mahal na mga bilihin. Sabi ng iba, Pastor, gusto ko pong magkaroon ng digmaan, magkadigmaan na lang. Sino po ngayon? Ay, yung mga may utang. Na po. Alam po ba ninyo, ayon po sa mga binabanggit po nila, kapag ka nagkadigmaan daw ho sa isang bansa, mawawala na po yung utang. Oh, mawawala lahat yan. Sinong may utang dito? Nagkadigmaan, mawawalan ka na ng utang. Maabulis lahat yan. Wala nang gobyerno. Wala nang ano. Pero siyempre po, ang hirap po yan. Siyempre, sino pong makapagtanim? Wala po, walang makapagtatanim. Mahirap ang buhay. So, ang sabi ko po dito, manatili po sa Panginoon, sa pananampalataya, sa kabila po ng hirap at kawalang pag-asa. Ito po yung pangyayari po. Ito po yung kawalan ng pag-asa. Ito po yung paghalin tulad na yung mga marurunong at saka yung matatalino, mangmang, inantok sila. Inantok sila. Darating sa buhay natin na kung minsan ay talagang mahirap. Nahihirapan tayo because of dito sa mga pangyayari na nagaganap. Pero huwag mong paintulutan, kapatid, na tuluyang kang maghapi ng mga pagsubok. Tumayo ka. Ano po? Tumayo ka at magpatuloy sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen. Timothy, okay, sa aklat ng Timothy chapter 4 verse 78, alam po ba ninyo, binabanggit dito ni Pablo, inalintulad niya yung buhay Kristiyano sa isang takbuhin. Opo, maging tulad po tayo niya tayo na nananatiling tapat sa pananampalataya sa kabila ng mahirap at mabibigat na pagsubok. 2 Timothy 4, 7-8, ang sabi po, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ang pagparito ng Panginoon, mga kapatid, tiyak po at tiniyak din po ito ni Apostol Pablo. Mga kapatid, ano po ang layunin ng pagtsatsaga at pananatili sa pananampalataya? Ano po ang layunin po nito? Upang tanggapin natin yung corona po na inanda sa atin ng ating pong Panginoon. Upang makamtan po natin yung corona. Kung wala kang pagtsatsaga, kahit yung matandang halimbawa po natin, meron bang nilaga? Kung walang tiyaga, wala po. Walang nilaga. Gusto niyo yung nanglilinaga? Magtiyaga ka. Sa Panginoon in spiritual, higit pa po sa linaga ang inanda sa atin ng ating Panginoon. Anyways, binanggit na natin kanina, John chapter 14. And Revelation chapter 21, verse 4. Di ba, intindi? Doon, wala ng sakit, karamdaman. Apo. Sapagkat ang lahat ay maging kamatayan, wala eh. Doon. And last but not the least, dito na po tayo magtatapos. Number 3, magkaroon ng maayos na relasyon, ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Parang may similarity sa number 1 ni po, yung feeding the Word of God. Magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga kanina, kapag kamahal mo ang isang person, di ba, yung ugnayan, di ba? Kinakailangan po
nandun po yung inyong pag-uusap. So, Pastor, anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng ugnayan, relasyon sa Panginoong Jesucristo? Sabi ko po dito, dapat po pakaingatan natin o mahalin ang ating relasyon o ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Bakit po napakaingatan po natin ito? Kailangan pakaingatan natin. Mapanganib kasi kapag hindi natin ito naingatan, kapag isinara po kasi yung pinto, hindi na po mabubuksan. Maging po nung panahon Ninwe, binabanggit po, gusto po nilang pumasok doon sa daong. Marami pong sumisigaw. Pero binabanggit po ng kasulatan, hindi akong nagsara ang Panginoon. Kapatid, kapag ang Panginoon nagsara, mo nabuksan. Mo nabuksan. Verse 12, ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Ito po yung masakit. Sa Matthew chapter 7, verse 21 up to 23, binabanggit din doon. Sabi po, di ba, gumawa kami, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa ng himala, nangaral kami. Sabi po ng lumapit sa Panginoon, sinagot sila ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Masakit po ito. Masakit po ito. Tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos at tahanan ng mga anak ng Diyos. Muli ko pong babasahin yung pong John chapter 14 at dito na po tayo magwawakas up to, and then yung Pahayag chapter 21 verse 21. Si Jesus ang daan, sabi po niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Pause muna tayo. Sabi ko kanina, mayroong trials. Pero, kapatid, mo po mababagabag. Ano po? There is trial. Pero, muli, mo po mabagabag. Manalig po tayo sa Panginoon. Amen? Amen po. Manalig tayo sa Panginoon. Tin pong trials. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid o mansion, sabi po sa Ingles. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroonan ko. Di ba? Sarap. No? Itong binasa natin na ito, kapatid, hindi po ang mga lagad ang nagsalita. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsalita po nito. Pastor, anong makikita sa langit? Ano bang larawan ng langit? Magbigay po ako ng ilang tawag niya paglalarawan sa Pahayag chapter 21 verse 21. Ano pong binabanggit? Pahayag o Revelation chapter 21 verse 21. Ang sabi po, perlas ang 12 pinto. Bawat isa yari sa isang perlas, lantay na ginto, ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Wow! Yan ang ilan lang na halimbawa hindi halimbawa, paglalarawan ng kung ano po ang mayroon sa langit. Ano lang yung sinabi po niya dito, yung lansangan, lantay na ginto. Di ba? Ginto, kinakabaliwan po ng mga treasure hunter yan. Di ba? May mga naghirap ang buhay sa kahahanap ng ginto. No? Gusto po natin makakita ng ginto? Manatili tayo sa Panginoon, maging tapat tayo sa Panginoon. Sigurado, pagdating ng araw, makikita natin yung lantay na ginto na sinasabi ng ating pong Panginoon. Kapatid, ito po ang mensahe ng ating pong Panginoon ngayong umaga pong ito. Maging matibay po tayo, maging matyaga, maging matatag po tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Maging handa po tayo, maging prepare po tayo. Nabanggit ko na po kanina, huwag tayong maging Kristiyanong paisi-isi. Amen po?
Huwag tayong parang naglalaro. Ang pagiging Kristiyano po, hindi po laro, kapatid. Last verse na nais kong basahin, Matthew chapter 25, verse 13. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pastor, bibang ang Panginoon pagkatapos ng service natin ay darating? Pwede. Oh, ito lang, pagkatapos kong mangaral, pagbaba natin dyan, biglang mamakbong, tamo balo. Kasi nga, sino nakakaalam sa pagdating ng magnanakaw? Mayroon bang magnanakaw na tatawagan ka? Oh, Brother Rek. Sabi niya, gawin ko nga libas si Brother Rek. Brother Rek, mamayang alas 7 ng gabi, magnanakaw kami sa inyo. Mayroon bang ganun? Ba, kung tatawagan siya ng ganun, di ba maglalak ka na? Maghahanda ka na. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun. Ang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, parang magnanakaw, tamo po balo. So, kapatid, ang mensahe ngayong umaga sa bawat isa, be prepared. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh God, hallelujah. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa mensaheng napahayag ngayong umagang ito. Muli nagpaalaala sa amin na kung saan bilang isang Kristiyano mananampalataya, kami maging handa, Panginoon. Laging handa, Panginoon. Sapagkat ang pagdating mo nga, Panginoong Hesus, ay sa panahong hindi po namin inaasahan. Maraming pong salamat at naniniwala po kami, Panginoon, iingatan po ninyo, gagabayan po ninyo kami. At nananalangin din po ako bilang lingkod mo, Panginoon. Lord, harinawa, itong mga salita mo na naipahayag ngayong umagang ito, naging inspirasyon ito sa bawat isa, Panginoon, na patuloy na maging tapat na lingkod mo. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. I-bless mo po, Ama, ang susunod po naming activities, so God, gawain. Ito pong Holy Communion, Panginoon. I-bless mo po yung mga anak po namin na magagamit sa gawain ito. Salamat po, pinupuri ka namin sa matamis at sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus namin tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Mga kapatid, atin tamo pong komunyon. Yan ko po yung mga anak po natin. Rock snack, sige, ano ninyo itong komunyon natin. Okay, praise God. So, amen. Habang inaanda po nila itong komunyon po natin, basahin ko po ang salita ng ating pong Panginoon dito po sa Corinto chapter 11 verse 23 up to 27. Ang sabi po ng salita ng ating pong Panginoon, sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito bilang gawin niyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito po ang salita ng ating Panginoon bilang encouragement sa atin upang magpatuloy na gawin ang Holy Communion. Ito ay utos ng ating Panginoon. Hanggang sa muling pagparito niya, gagawin po natin ito. Amen po. And everybody say, tayo po ang lahat ay manalangin po sa ating pong Panginoon. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli po sa oras na ito, salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa malaya na
pagkakataon, Panginoon, na maalala po namin, Panginoong Hesus, yung ginawa po ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa sugat mo, salamat sa pagbubo ng iyong dugo na binabanggit po dahil sa sugat mo, kami po ay nagsigaling dahil sa pagbubo ng iyong dugo, naugasan po ang aming mga kasalanan. Lord, pagpalain mo po ang mga elementong ito, maging kalakasan po namin at sa mga kapatid po na may karamdaman. Ama, ipinapanalangin ko po, nawa ang mga elementong ito, maging kasangkapan sila upang mapagaling, Panginoon, o gumaling, Panginoon, ang aming pong mga karamdaman. Marami pong salamat. At muli, Ama, i-bless mo po ang aming mga anak na maglilingkod sa amin sa gawain na ito. Sa pangalan naman ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen and amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating mga anak. Amen po. Hallelujah. Salamat na. Salamat. Thank you. Bigay mo na rin. Sige, anak. Okay na. Ayun. Bro. Tingka ng tinapay. Sige. Okay na, anak. Ay, si Kuya Muji. Ay, mayroon na. Okay na, anak. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos at aming Ama. Hallelujah. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. God. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Dakilang yung pangalan, O God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Oh God, hallelujah. Amen, hallelujah. Damhin po natin, mga kapatid, ang presensya ng ating Panginoon habang tinutugtugan po tayo ng ating pong mga kapatid. Hallelujah. Purihin po natin at dakilain ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa mga pagpapala na patuloy po na yung pinagkakaloob sa amin, O God. Hallelujah, sa pagkakataong ito, Panginoon, na inaalaala po namin, Panginoong Hesus, ang iyong ginawa sa krus. Hallelujah, napakadakila mo, Panginoon, sa aming po mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God in heaven. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Okay na po. Okay na po. Atin tanangan po. Atin tanangan. Okay, tigduta mo po. Tumayo po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa aklat po ng John, ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid ko, sabay-sabay na po natin kainin ng tinapay. Atin na pong isunod ang saro.
Amen. Praise God po. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pansamantala po, tapos na po ang ating gawain. Tinatawagan ko na po ang ating MC. Amen po. So, bayo taon po dumako keng pamagkalob, announcement mo po. Ita po kanong salamin ng Sister Louie po. Melakwan niya po last week. Ngini, ini po yung melakwan kening church, eda po balo nung kanino ya, baka po kanong may palit kayo po. Kung nino man pong may kabandi po kening salamin. Pakikwa na po ka Sister Nita. Amen po. Sige po. Baka po nagkapalit, Pastor. Sige po, tayo po ay dadako na po sa huling bahagi po ng ating gawain. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin para sa mga offering po. Panginoon, muli kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Maraming salamat po sa mga salita na naibahagi sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at ito'y nagsilbing paalala sa amin sa inyong muling pagbabalik. Nawa kami po ay bigyan ninyo ng espiritu ng pagtsatsaga. Pagtsatsaga na hintayin ka po, Panginoon, hanggang sa inyong muling pagdating. At sa oras na ito, dinadalangin po namin ang mga offering na ipagkakaloob po namin sa inyo. Nawa magamit po ito sa lalong kakalago ng inyong ministeryo sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at naway ipagkaloob niyo po lahat ang aming mga pangangailangan. Maraming salamat din po sa katagumpayan po ng aming gawain ngayong umagang ito, sa lahat po ng mga nagamit, Panginoon, sa aming pastor. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po siya ng sapat na karunungan na nagmumula sa inyo upang maibahagi ang inyong mga salita, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng lakas sa kanyang physical na pangangatawan at maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Lahat po ng kanilang mga pangangailangan ay ipagkaloob po ninyo, Panginoon. Sa lahat po ng mga nagamit, kayo pong magpala sa kanilang mga buhay, O Lord. And Lord, sa aming pong pansamantalang paghiwahiwalay ngayong umagang ito, kayo po ang siyang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami sa lahat po ng aming mga gagawin. Nawa, Panginoon, kayo po ang mapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hello. Okay, habang kinukuha po yung ating mga offering, siyempre po announcement, yung ating pong OHB, resume na po tayo sa darating pong Merkules sa kay Sister Beth. Achieve ba yung Sister Beth? Sister Beth. Ang pong kay parang wala siya ngayon Okay, so tintang gawain sa darating pong Merkules alas 4:30 po at saka sa ating pong prayer meeting ni po kapatid. Every Friday po, 6 p.m. And bago po tayo tuluyang magtapos, kinukuha pa po yung ating mga offerings. Nice ko pong i-congratulate po yung mga kabataan po natin, mga kids marahil yung iba, yung mga nag-moving up, po. Sa inyong lahat, congratulations po. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Congratulations po.
ikit ko po yung Facebook. Talaga namang, di ko na po isa-isahin yung mga pangalan ninyo. But yan, papuri po sa ating Panginoon. Ano po, sister? Sino pong may-ari po nito, itong salamin na ito? Wala po? Baka, nga, no? Baka Sister Janet nga. Hindi naman kaya. Tingnan ko nga. Parang pwede sa akin. Ang sa akin na lang. Di ba? Apo. Okay. At syempre po, bago tayo tuloy magtapos, mayroon po mga birthday celebrant. Si Sister Janet Manalang. Si wala at mama na bro, Sister Janet. Tapos si Sheila May Alvaro, nandyan ba si Sheila May? Happy birthday sa 7. Ba, sino kaya ito? Taga nung karingahin eh. Ako po sa 8. Di ba? Thank you po, thank you. Siyempre po si Raiko sa 8 din. Kaya lang sa June sa 8, wala ako dito. Niyari ako ni kasal po ni Royet at ni Rose na tayong lahat ay niimbitahan sa sa Rosales, Pangasinan. Sa June 8 po kasal po nila at hindi naman po talaga tayo lahat makakasama sa kasal na ito. So, mga ilan-ilan lang kami napupunta. Ako po yung kakasal sa kanila. Pray for us. Po? Ipag-pray ninyo kami. Pag-pray ninyo itong new couple. This coming June 8. Sana po makabalik kami. O naman. Biyahe kasi yan, malayo-layo. So, yun. Sa June 8, kasal po nila. At may handaan ako doon mismo sa kanilang And the same time po, anniversary din po ng kasal namin ni Mrs. Magti-22 years na rin po kami sa na yan. So, mahaba-haba na rin na pagtitiis sa akin. Again, and then si Sister Jamela. Sister Jamela po, happy birthday sa 13. Si Apo Santang sa 21. Tapos si Sak sa 28. Diba? Tapos si Kaden Ruby, anak ni Sister Joyce ito, nasa US. So marahil nakakinig sila ngayon. Happy birthday kay Kaden. Saka si Colex, di ba? Nasa rin ito? Nasa, saan kasi? Sa ibang bansa, si Colex Santos. Saan kasi? New Zealand. Sa New Zealand ito, no? So, sige, happy birthday po sa mga kapatid natin. And siyempre sa akin na rin po. And for that, tayo lahat ay tumayo na po for the closing prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, we worship you, Lord. Ama, bago po kami tuloy ang magtapos, ipinapanalangin ko po mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan na ito, yung mga natawag po namin at maging baka po may mga hindi po kami natawag na June din yung kanyang kapanganakan. Kasama po sila sa aking panalangin ngayong oras na ito. Pinapanalangin ko po na inyo po silang patuloy na pagpalain, ninyo kaming patuloy na pagpalain at ingatan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng marami pang kaarawan na kapuri-puri sa iyo, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Dagdagan mo po ang aming mga buhay at taon, Panginoon. Salamat po, purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa mensahe mo ngayong umagang ito. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone po. God bless everyone. Hallelujah.